Mga kababayan ko, dating Senator Laila De Lima may dilubyong hatid kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Balita po ito ngayon sa loob ng media at sa social media, mga kababayan ko, na acquitted. Ayan, acquitted po. Ibig sabihin, walang sala si dating Senador Laila De Lima sa kinaso sa kanya ng administrasyon ni Digong. Nasangkot daw po si De Lima sa droga. Mga kababayan ko, ang pagpapatunay ng pag-uusapan natin, mga kababayan ko, ay eto, mga kapatid. Ito po ito po ang patunay ng pag-uusapan natin. At ayon sa bali-balita, mga kababayan ko, ang binitawan ni De Lima na isang salita patungkol dito kay Dutz, no? Mananagot ka sa ginawa mo. Abay, pag-usapan na natin to ngayon, mga kapatid. Samantala, matapos ang 7 taon, absuelto na si dating Senador Laila De Lima sa uling drug case laban sa kanya. Mensahe niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kayo naman ang mananagot. Narinig niyo yan, Narinig niyo yan, mga kababayan ko, Kayo naman ang mananagot, mga kababayan ko, Kayo naman ang mananagot, sabi nito ni dating Senador Laila De Lima. Sinabihan niya mensahe niya to kay Duterte. At ito naman ang mga nangyari, mga kababayan ko. Pakinggan mo natin itong balita. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. I am now completely free and vindicated. It's very liberating. Kasi alam nyo, ito mapasok ko lang, no? Sabi ni Secretary sabi ni dating Senador Laila De Lima, mga kababayan ko, no? She is completely vindicated. So parang nakahinga na siya ng maluwag sa kanyang nangyari. Kasi mga kababayan ko, to be honest, mga kababayan ko, nung panahon ni Duterte, pinaniwala tayo na si De Lima ay sangkot, mga kababayan ko, sa illegal drug trade. Opo, sa bilibid meron pa po silang mga naging protector daw po ng protector daw po ng mga drug lord daw doon, kaibigan daw ni Kulangko, kaibigan na ng ito, no, mga kababayan ko. Pero if we talk about the IFES, yung pinakamalalim pa, mga kababayan ko, mas marami tayong malalaman, mga kababayan ko, no? Ay subukan natin siyang tapyasin ngayong gabi na to, mga kababayan ko, mapag-usapan natin. Si De Lima pinagbibintangan na sangkot. At ang naging ang pinakamabigat ito, ang naging malaking kalaban niya, mga kababayan ko, malaking kalaban niya dito ay itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nung panahon ni Duterte, si dating Senador Laila De Lima, ang isa sa mga pinakamaingay. Nai-content pa nga natin to at sabihan pa nga natin to na Junel, di ba? Nakakantsawan pa natin to dito sa channel natin. Pero mga kababayan ko, like I said, pag sinabi ng korte na wala siyang pagkakasala, sasabihin talaga natin yung totoo. So ngayon, mga kababayan ko, gumulong ng almost 8 years yung kaso ni De Lima at talagang dinikdik siya ng taong bayan. Kahit tayo, dinikdik natin siya, sinabihan natin siya noong mga panahon ni Duterte kasi mabilis tayong napaniwala ng mga disinformation nila. Mabilis tayong napaniwala yung mga pakara nitong yung matanda nagpe-fentanyl. At nasabihan natin siya ng ito. Ito pala, mga kababayan ko, pinagtulong-tulungan siya ng mga drug lord doon sa loob ng bilibid. Lalong-lalo na ito si JB Sebastian, mga kababayan ko. Ang nakakagulat pa nga dito kay Sebastian, mga kababayan ko, can you imagine, mga kababayan ko, pagkatapos tumistigo ng ilang beses, ayun, mga kababayan ko, na-COVID daw. Di ba, nakakagulat, mga kababayan ko, na-COVID daw, mga kababayan. At sinunod kagad para malinis yung pagkakagawa. Ang daming ganun na nga nangyari, mga kababayan ko. Sobrang tindi yung mga nangyari noon. Kaya siya napakulong dahil inipit siya ng inipit ni Duterte talaga, mga kababayan ko. Yes, dati naman, di naman natin nakikita yung balita. Basta alam natin, ito yung nangyayari, binabalita ng ganito, kinukomentaryo lang natin. Pero mga kababayan ko, even the media, kumakabig dito sa issue na to ngayon. So tuloy natin, mga kababayan ko. Yan ang reaksyon ni dating Senador Laila De Lima matapos mapawalang sala sa ikatlo at huli niyang drug case.
Kaugnay ito ng pagkakasangkot umano ni De Lima sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison noong Justice Secretary pa siya. Sa desisyon ni Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Henem dito, biguraw ang prosecution na patunayang guilty beyond reasonable doubt si De Lima. Yan yung pinakamabigat na haharapin ni Duterte. Ang tanong dito, magba-bounce back kaya sa kanila yan? Ibig sabihin nito, absuelto na ang dating senador matapos katigan ng korte ang demurrer to evidence na inihain niya. Sa paghahain ng motion na ito noong Marso, sinabi ng kampo ni De Lima na hindi sapat ang ebidensya ng prosecution. Ayan. So, ibig sabihin nito, hindi sapat ang ebidensya ng prosecution kay De Lima, mga kababayan ko. Sa makatuwid, mga kababayan ko, ang nangyari nito, dahil sa ang pinakamaingay na senador during that time, mga kababayan ko, siya ang bakbak ng bakbak na senador, mga kababayan ko. Siya ang pinakamaingay, siya ang matatas. At pumupuna dito kay Duterte, pinatahimik talaga siya ng mga Duterte, mga kababayan ko. Para wala nang salita, wala nang sagabal. Kasi nasundan ko yung track niyan eh. Hanggang sa nung naipakulong si De Lima, tinarget naman nila si Senator Trillanes na ipakulong. Mga kababayan ko. Sinunod-sunod nila yan. Si De Lima, sinunod si Trillanes, hanggang sa nagkaharap-harap sila nila yung andun pa nga si Robin Padilla, gumaganon-ganon pa eh. Diba? Lumabas ka dyan, Trillanes sa Senado. Naalala nyo yun? Pumunta pa sa Senado si Binoy. Diba? Mga kababayan ko. Naalala ko yun eh. Talagang para sa akin, ang lumalabas tuloy ngayon, mga kababayan ko, kung ang korte kinatigan si De Lima, ibig sabihin nito, mga kababayan ko, pinag-initan talaga siya ng Duterte administration. Mga kababayan ko. Tuloy. Para siya ay makatulang may sala. Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. Yan, di ba sabi ko sa inyo, yung sinabi niya kanina. Bago nito, ibinasura rin ng Quezon City RTC Branch 76 ang dalawang disobedience case ni De Lima na isinampa noong 2016. Nag-ugat ito sa aligasyong pinilit ni De Lima ang dati niyang bodyguard driver na si Ronnie Dayag. Anyway, si Ronnie Dayag na kinasuhan niyo ng pagsisinungaling Sa mga hindi nakakaalam, si Ronnie Dayag kinasuhan din ng pagsisinungaling. Huwag pansinin ang sabpina ng Kamara noong 2016. Higit 6 na taong nakulong si De Lima bago pinayagang makapagpiyansa at makalaya noong 2023. Alam niyo ba, mga kababayan ko, na may nagtimbre sa akin? Ewan ko totoo to Alam niyo po ba na nakalaya itong nabigyan ng pagkakataong magpiyansa itong si Senator De Lima dahil daw po kay Senator Amy Marcos. Ito binalita sa akin yan Yung nagsabi sa akin yan, yung source ko doon sa pinakaloob. Ayan para malaman ninyo. Kasi tinanong ko yan internal yan Sabi ko gano'n Pero nasa inyo kung paniniwalaan nyo ako. Hindi, mga kababayan ko Ang nagpalaya, ang totoo daw nagbigay ng laya daw dyan, si Senator Amy. Yan kwento sa akin Ang nagkwento niyan, nasa loob. Ayun. Alam nyo na yun kung ano yun. Tuloy. Sa ngayon, wala raw plano si De Lima na bumalik sa politika. Pero tiyak daw na tutulong siya sa investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Yan ang sinasabi ko. Ito medyo nakakatakot to para sa akin. Alam niyo kung bakit, mga kababayan ko? Alam niyo kung bakit? Medyo nakakatakot to para sa akin. Si De Lima hindi tatakbo any position ngayon. Tama naman yon. Tama yung diskarte niya na yon. Pero tutulong siya sa investigation ng ICC. Mga kababayan ko. Ito pinakamatindi, yung ICC. Kasi mga kababayan ko, kung tutusin, pwedeng gumanti si De Lima anytime using ICC, sa totoo lang Pwede siya maipagtulungan sa International Criminal Court para bakbakan itong si Duterte. Para bakbakan to sa ginagawa niya. Maraming pwedeng mangyari, mga kababayan ko, to be honest. Maraming pwedeng mangyari. Kaya kayang-kaya niyan i-penetrate to lalo na ngayon nakikipagtulungan si Mayor Sani Trillanes, mga kababayan ko, si Yorme, si Yorme Trillanes, mga kababayan ko, sa ICC, at ipinupush nga ito. At ang bali-balita ko ngayon, ang bali-balita ko, kaya magpapanic mood yung mga DDS ngayon, ngayon, fresh na fresh to.
may resulta na po tayo ng July, mga kababayan ko. Mga kapatid, ito, may resulta na tayo ng July. Kung kasabay ng pagka-acquitted ni De Lima, ang pagpasok ng warrant, may kalalagyan talaga yung matanda. Mga kababayan ko. Tuloy. May mensahe naman si De Lima kay Duterte. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Hindi. Biktima na buhay. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila Ayan, no? nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Alam mo bakit ko sinuportahan to, si Trillanes, mga kababayan ko? Noon kasi tayo, yung mga DDS na nandito pasensya na kayo ha. Kasi yung mga DDS dito, yun yung mga panatikong hibang ni Duterte. So, totoo lang, panatikong hibang ni Duterte. Kasi ang akala nyo nun, kapag tinoda si Duterte, may pinatoda si Duterte, yung pulis, inutusan niya, masaya yun. Oo, masaya yun. Pumapalakpak kayo. Pumapalakpak lahat, mga kababayan ko. Kasi inuubos daw ni Duterte ang droga sa bayan. Noon, mga kababayan ko. Actually, totoo yung sinasabi ni dating Senator Laila de Lima, napakaraming tao I saw the evidence, mga kababayan ko, na meron 31,342 as of today. No, mga kababayan ko, no? Na record na namatay sa EJK. No? Mga kababayan ko. At ang nakakapagtaka dito, mga kababayan ko, ito pa matindi. 40%, mga kababayan ko, bata. Can you imagine that? Mga kababayan ko, there is a 6 years old, there is a 10 years old, a 12-year-old, 15-year-old. Ang pinakabata is 3. Did you think that is a courier? Courier ba yun? Para idamay ng war on drugs ni Digong? Totoo yung sinasabi ni De Lima, mga kababayan ko. Totoo yung sinasabi ni Laila de Lima dito. Maraming pinatodas itong administrasyon ni Duterte. At until now, mga kababayan ko, 4 pa lang ang nabibigyan ng hustisya during his time. Mga kababayan ko, mga kapatid, 4 pa lang. Can you imagine that? Alam nyo, there is a forum doon sa TikTok, no? Na nagdi-discussion kami together with the DDS and kay Francis Balahura, no? Pinagpipilitan nung isang DDS, sabi niya doon, no? Sabi niya, kasi hindi kasalanan ni Duterte yan. Kasalanan ng pulis yan. According sa batas. Ano ba sabi ni Duterte? Mga kababayan ko. Sagot ko kayo, basta tirahin nyo. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Siya ang nag-backup sa mga pulis para gawin yung trabaho nila. Pag nanlaban, butasin nyo. 'Di ba? Ano nangyari? 'Di ba, mga kababayan ko? Tapos ipagpipilitan ng mga DDS ngayon, walang kasalanan si Duterte diyan, yung mga pulis ang gumawa niyan. Ano to? In the end, mga DDS, ilalaglag nyo yung mga kapulisan na nag-utos itong matanda. 'Di ba? Ganyan kayo ka-immature, no? Ganyan kayo ka-immature ng mga taga-suporta ni Digong. 'Di ba? Kahit na mali na yung ginawa ng boss nyo, hindi nyo pa itatama. Ako, di ko naman naging boss yan 'Di ba? Pero, nakasama ko. May picture kami, may ebidensya ako 'Di ba? No, may picture, may ebidensya ako, nakasama ko Kasi, I was a fanboy during that time. Hindi ko alam yung baho niya Ang alam ko lang, maganda yung nagawa niya because yung pinakikinggan ko, maganda Hindi ako nagsasaliksik 'Di ba? Pero nung denied ko yung story, nakita ko lahat, with the evidence, and doon sa mga taong nawalan ng kapamilya at hanggang sa dambana ng paghilom, hanggang doon sa paalam.org, hanggang sa nakita ko yung mga ebidensya, mga kababayan ko, pag hindi ka pa gumising dito, binubulag tayo sa kasinungalingan. Yun ang kailangan natin sa watahin dito
Kaya nga tayo tumatayo dito, humaharap kami sa inyo to correct the disinformation. Kung paano kung papanigan pa namin yung disinformation, ipapakalat pa namin sa inyo yung mali, di kawawa tayong mga Pilipino. Si Percy Lapid nga tinodas nila kasi nagsasabi ng totoo. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, mahirap din yung ginagawa namin. Mahirap din yung pagsasalita namin dito. Rest sa buhay din namin. Ganon kami mga kababayan ko. Kaya, hopefully sana naiintindihan ninyo kung bakit minsan di na pinaalam sa inyo because pinoprotektahan din namin ang sarili namin. Pero, I just want, kasi ang kalaban natin dito, hindi tao Hindi tao kalaban natin dito. Halimaw, demonyo. Ganon ko hinahalin tulad ngayon yan. Can you imagine paano mo maaatim na patodas mo yung mga tao? Baka pa mo yung pulis, sagutin mo? Ba't hindi doon nakakasuhan si Duterte? Kasi paano nung panahon nila kagaya ng ginawa kay Dilima? Mga kababayan ko, hawak nila sa liig ang hustisya. Na anytime kaya nilang yugyugin, kaya nilang alugin yung liig at hawak nila ang hustisya. Kaya nila magpakulong sa lahat ng mga sasalungat sa kanila. Kaya nila ipatoda sa lahat ng sasalungat sa kanila. Ganon katindi nung panahon na yun. Kaya lahat ng mga vlogger na nung pinakalat nila, yun na mga naging bulaang propeta. Diba? Even Laila de Lima. Ang alam ninyo, mga kababayan ko, that Laila de Lima, tinawag natin Junel. Kabit ng driver. Diba? Sinabihan ni JB Sebastian na pinuno ng mga drug lord sa Bilibid. Mga kababayan ko. And the court said, bigo ang prosecution na maihatid sa kanila yung tamang ebidensya. And right now, mga kababayan ko, that the former Senator Laila de Lima is acquitted dun sa mga bintang sa kanya. Pero nakakalungkot dito, mga kababayan ko, 7 years kang nakakulong, mga kababayan ko, without proper justice system. Yan ang masakit sa Pilipinas, mga kababayan ko. Iniimbestigahan ka pa lang, kinukulong ka na. Mga kababayan ko. Yun ang nawala kay Laila de Lima. Yung almost 7 years. 8 years na pagkakakulong niya. Yun ang nawala sa buhay niya. Because she is fighting for the truth for the Filipino people who died on EJK. Yun ang nangyari. Mga kababayan ko. The worst is 8 years kang nasa kulungan. Muntik pang malagay sa buhay ang buhay mo nung hinostage ka ng mga abusayap sa Krami. Ngayon, mga kababayan, 'di ba? Ang sakit kaya noon, mga kapatid, no? Kaya na pag sabi ko sa inyo, pag sinabi ng korte that acquitted, wala akong pakikinggang korte yan, tama yan. Mga kababayan ko. 'Di ba? Tuloy natin 'to. Diba? Yun sinasabi ko. Mga kababayan ko. Kaya ang hirap dumipensa eh. Ang hirap magsalita sa mga DDS eh. Panatigong hibang eh. Bulag yung mga yan. Kaya pag mga naniniwala pa rin until now kay Duterte, shame on you guys. Alam mo sa totoo lang hindi ako nakaawa ako, no? Dati kasi ang akala ko, sige, si De Lima ganito. Kasi sabi ni Duterte, sabi nila ganito, sabi nila ganyan. Diba? Pero nung makita mo yung totoong kulay, shock ako doon. Mga kapatid, sabi ko, I'm out. Hindi ako pwede dito. Hindi ako para dito. Hindi ako pwedeng sumubaybay sa inyo. Hindi ako pwedeng tumulong sa inyo kung ganyan kayo. Diba? Tapos babakbakan nyo, yung mali nyo na, gusto nyo pang gawing tama, hindi pwede yun. Kawawa taong bayan dito. Diba? Mga kababayan ko. Kawawa Pilipino. Kawawa ang taong bayan, kawawa ang Pilipino, kawawa tayo. Mga kababayan ko. Iisa-isahin, paniniwalain tayo. Saan kayo makakita, mga kababayan ko, diba? Fake news peddler. Why? Sabi niya, si Bongbong Marcos addict. Until now, they cannot prove na si BBM ay gumagamit. Diba?
Sabi niya si Lisa's takam sa pera, smuggler. Until now, they cannot prove. Walang ebidensya. Hanggang sa lumabas, sabi niya, nakita niya yung PIDEA leaks daw, mga kababayan ko. Nakita niya daw, mga kababayan ko. That until now, yung kinuha nilang resource person para doon sa PIDEA leaks, mga kababayan ko, professional liar. Saan tayo? Saan ka lulugar? Diba? Alam mo, mga may hinang utak na lamang ngayon ang maniniwala pa sa kanila. Mark my words, mga kababayan ko. Mark my words, mga kapatid. Mga mahihinang nilalang na lamang ang naniniwala sa kanila. Like I said, mga kababayan ko, kahit sino, kahit si Sara pa yung upo yung presidente, hindi niya mayaahon ng Pilipinas. Yan ang tandaan nyo.